Maligayang pagbabalik mga kasolid. Bata ng Tekken promotion na dumayo sa bansang Amerika, bugbog lang ang inabot. Bob Arum aminadong delikadong kalaban si Cuadradas Janel Casimiro. Honda pumalag, ikasana ang bakbakang Casimiro at Inoue. Mga Japanese boxing fans, ni Real Talk ang Japanese Monster. Para sa ating unang balita mga kasolid, bata ng Tekken promotion na Mr. Honda na dumayo nga sa bansang Amerika, hindi nakaporma sa kalaban, bugbog lang ang inabot. Tila hindi nga nakagamit ng agimat itong hapon dahil sa bansang Amerika ang naging laban. Kaya naman maraming mga boxing fans ang nagtataka na bakit pag sa bansang Japan ang laban nitong mga Japanese boxer ang titindi mga kasolid, hindi nakakaporma ang mga kalaban. Na kahit tamaan pa sila ng malulupit na suntok ng kalaban ay hindi nga bumabagsak, tulad na lamang nitong si Takuma Inoue na napuruhan din naman ni Gerwin Pretty Boy Ancahas pero hindi nagawang pabagsakin ni Ancahas sa bakbakan. Isa nga sa mga Japanese prospect nitong Tekken promotion na posible nga daw maging world champion ito nga mga kasolid ay ang pangbato ng Tekken na si Rhea Abe na lumaban nga sa Amerika kontra dito kay Luis Alberto Lopez ng Mexico. Pero hindi nga nakaporma itong Japanese boxer at pinaglaruan lang ni Luis Alberto Lopez. Panoorin natin mga kasolid ang fight highlights nitong si Luis Alberto Lopez kontra nga dito kay Rhea Abe ng bansang Japan. Dito nga sa bakbakang ito mga kasolid ay mapapansin natin labang takot itong Japanese boxer. Unang round pa lang ng kanilang bakbakan ay kapansin-pansin na mga kasolid na talagang binubugbog lang ito nitong si Luis Alberto Lopez. At pagdating mga kasolid ng round 8 ng kanilang bakbakan, dito na itinigil ng referee ang laban dahil napapansin nga ng referee na panay takbo na lamang nitong si Abe. Kita naman natin mga kasolid dyan sa video na pinaglalaroan lang talaga at wala nang ginagawang depensa pa itong si Luis Alberto Lopez. At sa kasalukuyan nga mga kasolid ay nananatiling IBF Featherweight Champion itong si Luis Alberto Lopez at umangat nga ang kanyang kartada. Sa 30 wins, 70 knockouts, merong 2 talo. Samantalang ang Japanese boxer na si Rhea Abe bagsak ang kartada sa 25 wins, 10 knockouts, merong 4 na talo at nakatikim ng unang knockout. Panawagan naman ng ibang boxing fans kung talagang matibay itong si Inoue, umakyat sa featherweight division at harapin itong si Luis Alberto Lopez. Shoutout sa lahat ng mga kasolid natin dyan. Medyo mainit ang labanan kaya kape-kape muna tayo. May mga nagsasabi rin mga kasolid na sa bakbakang Lopez at Abe tila hindi nga daw nakagamit ng anting-anting o agimat itong si Abe dahil sa bansang Amerika nga ginanap ang bakbakan. Kung sa Japan posible daw nanalo pa itong hapon. Sa kabilang balita naman mga kasolid, Bob Arum ng Top Rank Promotion at Mr. Honda ng Tekken Promotion tila naalarma nga sa balita sa Japan. Yan nga ay patungkol sa kumakalat na balitang si Cuadradas Janel Casimiro lang ang posibleng tumalo dito sa tinaguriang Japanese Monster na si Naoya Inoue. May binitawan namang pahayag itong si Bob Arum at meron ding inamin mga kasolid. Tiwala naman daw siya sa lakas at galing nitong kanyang alagang si Naoya Inoue, Japanese Monster, pero pahayag ng veteranong promoter, napakadelikado raw kalaban itong si Angas ng Pinas, Cuadradas Janel Casimiro. Tila naniniwala rin itong si Arum sa kumakalat na balitang posibleng si Alas ang tumalo dito sa Japanese Monster na si Naoya Inoue dahil nga raw sa kakaibang estilo nitong Angas ng Pinas. Pakinggan natin ang pahayag ng isa nating kababayang nasa bansang Japan. Yes. Sinasabi pa rin hanggang ngayon, si Casimiro lang ang tatalo kay Inoue. Sige po. Si Casimiro ang tatalo kay Inoue. Promise yun. Maski mga hapon nakatrabaho ko rito, si Casimiro ang tatalo kay Inoue. Alam din naman talaga siguro nitong si Bob Arum ang kalidad ng Angas ng Pinas kaya panay iwas niya na itapat ang kanyang alaga sa ating pangbato.
Pero dahil nga sa kumakalat na balita na alarma itong si Mr. Honda at medyo nag-init at gusto na nga niyang itapat si Inoue sa ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Yan nga ay pagkatapos ng laban ni Inoue kontra dito sa Mexican bad boy na si Luis Pantera Neria. Para mapatunayan na nga mga kasolid at magkaalaman na kung talaga bang ang angas ng Pinas ang posibleng tumalo sa halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. Mas maganda nga namang ikasamuna yan bago ang plano nitong si Bob Arum na dumayo itong si Naoya Inoue sa bansang Australia para labanan naman itong si Sam Goodman. Sa tingin ko lang mga kasolid ay ito ang isa sa mga estilo nitong si Bob Arum para makaiwas na naman ang kanyang alagang si Naoya Inoue sa posibleng pagkatalo sa ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Sa mga nagsasabi namang mahina ang naging performance ng ating pangbatong si Alas kontra nga dito kay Yukinori Oguri, kung talagang mahina ang kanyang naging performance, bakit hindi subukan itong Japanese Master na si Naoya Inoue? O dahil ang katotohanan dyan mga kasolid ay nakaramdam lang talaga ng takot ang kampo nitong The Monster na si Naoya Inoue sa posibleng laban niya sa ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Dahil alam naman ng lahat at alam natin mga kasolid na ang isang angas ng Pinas kung talagang 100% nasa kondisyon ay walang makakatalo. Kaya naman na request ng mga Cuadro Alas supporters at Cuadro Alas fans, mag-focus ang ating pangbato sa kanyang pagte-training at ipakita ang kanyang 100% na performance sa kanyang paparating na laban. Kaya abang-abang lagi mga kasolid dahil sa announcement ng laban nitong Japanese Master kontra nga dito kay Luis Pantera Neri ay dito rin i-anunsyo ang laban naman ng ating nag-iisang angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimiro. Ang labang hinihintay ng nakararami, Naoya Inoue ng Japan kontra General Casimiro ng Pilipinas. At sa mga bashers at haters ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro na nagsasabi nga wala nang laban ang ating pangbato at nasa kangkungan na, maaari ba nga tumingin muna kayo sa salamin nang makita nyo kung sino na ba talaga ang nasa kangkungan. Suportahan lang natin mga kasolid ang laban ng ating mga kababayan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. At sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pasubscribe na rin. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Bro.